kong sabihin ko sa iyo na ang pagkalulong sa sugal, yung mismong gawaing itinuro sa atin na isang malaking kasalanan, ay hindi naman pala talaga masama sa paningin ng Diyos. Seryoso ba yan? Oo, at pakinggan mo ito. Sa kabilang banda, yung pagiging polite, yung pananahimik mo, at hindi pakikialam sa buhay ng ibang tao, yun pala ang isa sa pinakamabigat na kasalanan. Wow! Binaliktad niya ng buong-buo ang moral compass natin dyan, ha? Eksakto. Parang tinatanggal nito ang lahat ng nakasanayan nating etiketa ng lipunan kung ano ang tama at mali. At yan mismo ang argumentong ilalatag natin sa malalimang talakayang ito gamit ang isang sire ng mga medyo controversial na dokumento at audio recordings. At para mabigyan ka ng malinaw na konteksto, ang mga sinusuri natin ngayon ay nangmula sa isang nangangalang Narciso o Lalo. Ang petsa ng mga ito ay Marso 12, 2026. Bale, binubuo ito ng dalawang nakasulat na teksto tungkol sa mga panaginip niya. Right. Ang una ay pinamagatang The Divine Mandate for Discipline and Free Ministry at ang pangalawa ay The Gamble of the Hidden Rooster. Tapos, bukod dyan, may dalawa rin tayong audio files na pinangalan ng Bata.mp4 at Karacross12.mp4. At doon sa mga audio files na yon, niya ipinapaliwanag ang mensahe ng mga panaginip niya, di ba? Tama. Ginawa niya yung mga recordings na yon bilang paghahanda sa kanyang mga Zoom meeting noong Marso 15, 2026. Babala lang ha para sa mga nakikinig, ang mga kaisipang hihimayin natin dito ay direktang babangga sa mga institusyong nakasanayan na nating respetuhin. Wala tayong papanigan dito. Ang misyon natin ay suriin lang ng walang bias ang lohika ni Olalo. Oo, neutral lang tayo rito. So simulan natin sa unang dokumento. Nakatulog daw si Olalo ng napakaikli. 10 minuto lang. Ang bilis lang nun, ha? Oo nga pero sa loob ng maikling idlip na yon, nananinip siya ng isang napakalinaw na senaryo. May isang batang umiiyak ng napakalakas at napakapasaway, tapos sinubukan niyang pangaralan ng bata, pero dahil matigas ang ulo, kumuha si Olalo ng pamalo. Tapos doon pumasok yung tatay, di ba? Oo, akmang papaluin na niya, tapos biglang sumulpot yung tatay at sumigaw ng, "Akin na ang anak ko." Kasi nga, napaka-natural na reaksyon nun para sa isang magulang eh. Siyempre, proprotektahan mo yung anak mo mula sa ibang tao. True. Pero yung naging sagot ni Olalo sa panaginip niya, doon nagsisimula yung buong pilosopiya niya. Imbes na umatras siya o humingi ng tawad, sinagot niya yung tatay ng may otoridad. Sabi niya, "Ako na ang magsupil sa batang ito. Alam ko kung paano magpasunod sa bata." At itinuloy nga niya yung pagpalo. Grabe yung kumpiyansa niya doon. Oo, tapos nakita niya na imbes na pangaralan ng tatay yung bata, inaamo-amo pa nito yung umiiyak na anak. Kaya doon na pinuna ni Olalo mismo yung tatay. Sinabihan niyang mali ang ginagawa nito. Paano raw malalaman ng bata na masama ang ginagawa niya kung kinukonsente lang siya? Alam mo, kapag pinakinggan mo yung paliwanag niya sa Batang.mp4, nilinaw niya na hindi naman ito literal na panawagan para mamalo ng mga bata ng ibang tao. So metaphor lang siya? Metafora lang siya, oo. Ang buong panaginip ay tungkol sa karapatan at mas mahalaga, yung tungkulin ng bawat isa sa atin na magpuna at mangaral. Para kay Olalo kasi, ang responsibilidad na ituwid ang mali ay hindi nakakulong sa pamilya lang. Kumbaga hindi siya eksklusibo sa mga magulang. Tama, in general daw ito. Kamag-anak mo man o hindi, bata man o matanda, kapag nakita mong may ginagawang mali yung tao na makakasira sa kanya o sa iba, obligasyon mong magsalita. At dyan niya tahasang binabangga yung modernong konsepto natin ng pagrespeto eh. Kasi galit na galit si Olalo sa ideya na dapat nating irespeto ang paniniwala o trip ng isang tao kahit nakikita nating mali ito. Oo, yung sikat na linya ngayon na mind your own business. Eksakto. Para sa kanya, kung yung gawin ng isang tao ay magdadala sa kanya sa kapahamakan, yung pananahimik mo sa ngalan ng pagrespeto ay hindi kabutihan. Pagpapahintulot yun sa pagkasira ng buhay niya. Kapangaral para mag-realize at magsisi bago mahuli ang lahat.
Kaya isipin mo na lang yung mga sitwasyon sa lipunan natin ngayon para makita natin yung bigat nito. Para itong nakikita mo ang isang katrabaho na unti-unting nalulubog sa isang napakalinaw na investment scam. Ay ang dami niyan ngayon. 'Di ba? Tapos tinuruan tayo ng lipunan na huwag makialam sa pera ng iba. Nakakahiya baka masaktan ng pride niya. Pero yung argumento ni Olalo rito, yung tinatawag nating politeness ay isa lang palang forma ng moral na kaduwagan. Totoo yan. Mas pinapahalagahan kasi natin yung sarili nating comfort, yung ayaw nating magkaroon ng awkward na sitwasyon, kesa doon sa kaligtasan ng ibang tao. Binibigyan talaga tayo ni Olalo ng isang napakabigat na salamin dito Para sa iyo na nakikinig, isipin mo, kailan ka huling nag-alanganing punahin ang isang kaibigang gumagawa ng desisyong alam mong ikapapahamak niya dahil lang takot kang masabihang pakialamero? Nakaka-guilty yung tanong na yan, Oo, kasi sa mundo ni Olalo, kung kinukonsinti mo ang mali o nananahimik ka lang habang nangyayari ito, nagiging kasang dumi ng kamay mo ang kamay ng taong gumagawa ng mali. Ang tunay na pagmamahal para sa kanya ay laging may kasamang komprontasyon. At kung ang pagpuna at pagliligtas sa iba ay moral na obligasyon na nakaugat sa pagmamahal, dyan napapasok yung napakalaking kontradiksyon na nakita ni Olalo sa lipunan natin. Kasi kung ang pag-save sa kapwa ay pag-ibig, bakit may mga taong ginagawa itong negosyo? Ayon, bakit may mga naniningil para iligtas ang kaluluwa mo? Nakakakonekta yan ng direkta sa huling bahagi nung unang panaginip niya. Kasi bago umalis yung tatay na kinumpronta niya, sumigaw ito sa kanya Sabi niya, walang nangaral na libre. Oo nga, parang isinusumbat niya na imposible yun. Tama, parang isinusumbat ng tatay na walang gumagawa ng kabutihan o nagtutuwid ng mali ng walang inaasahang kapalit na pinansyal. Pero ang nakakagulat doon, biglang may umalingaw-ngaw na boses, ang boses daw ng Diyos na sumigaw pabalik sa tatay. Anong sinabi? Sabi ng boses, bakit nagawa niyang mangaral na libre? Grabe yung bigat ng linyang yon. Tapos yung boses na yon sa panaginip, ang ginamit ni Olalo bilang batayan para buwagin ang konsepto ng modernong relihiyon, di ba? Oo. Kasi para kay Olalo, ang tunay na pangaral yung may totoong pag-ibig at presensya ng Diyos sa puso. Dapat ibinibigay ng buong buo at ng libre. Binabatikos niya ng matindi ang mga pari at pastor na nangangaral nga pero humihingi naman ng kabayaran mula sa mga miyembro. At sinabi niya sa audio recording niya na walang nagagawang totoong pagbabago ang relihiyon bilang isang institusyon. Ang patunay daw niya, tingnan mo ang lipunan natin. Totoo. Napakaraming korap na politiko na nagnanakaw sa kaban ng bayan, mga adik na sumisira ng pamilya, mga taong gumagawa ng krimen. Pero lahat sila may mga kinabibilangang relihiyon. Nagsisimba pa yung iba tuwing linggo Eksakto. Nagbibigay ng donasyon, nakaupo pa minsan sa unahan. Ibig sabihin lang, ang pag-anib sa isang relihiyon ay hindi garantiya ng kabutihan. Para kay Olalo, ang tanging nagpapabago sa tao ay ang personal na pag-ibig sa kapwa. Kumbaga, kapag naintindihan mo ang pag-ibig, natural na hindi ka gagawa ng hakbang na makakasakit sa iba. Tama, hindi mo na kailangan ng tatak ng relihiyon para doon. Wait, gusto kong hamunin yung pananaw na ito ni Olalo kasi parang napakalawak ng akusasyon niya Sige, paano mo nakikita? Hindi ba parang masyado niyang nilalahat ang mga lider ng relihiyon? Kasi paano naman yung mga institusyon na ginagamit yung nakukolektang pera para magpatayo ng mga ampunan o magpakain ng mga nagugutom? O kaya naman para lang mapanatiling bukas yung simbahan at may kuryente? May point ka dyan. 'Di ba? Posible bang hindi naman masama ang motibo, kundi practical lang talaga yung pangangailangan ng isang institusyon? Ano ang implikasyon nito kung paghihiwalayin natin ang institusyon at ang personal na pananampalataya? Isang napakahalagang distinction yan. Pero kung susundan natin ang lohika ni Olalo, ang mismong pagiging institusyon ang problema. Bakit daw? Kasi sa sandali ng pananampalataya ay naging isang organisasyon na kailangang tustusan ng pera para tumakbo, tulad nga ng sabi mo, magbayad ng kuryente o magpasweldo ng pauhan, nagkakaroon agad ng automatic conflict of interest. Okay. Gets ko? Yung motibo ng pagtuturo ay nahahaluan ng motibong makasurvive ng pinansyal.
Imbis na purong pagliligtas lang ng kaluluha, pumapasok na yung pangangailangang mapanatili ang daloy ng pera papasok sa simbahan. At yung conflict of interest na ito, na nakatali sa pera, iyan mismo ang magdadala sa atin sa pinaka-kontrobersyal na punto sa lahat ng dokumento ni Olalo. Dito talaga ako napanganga nung binabasa ko yung mga sources natin eh. Kasi kung naniniwala si Ulalo na pera ang nagpapatakbo sa mga institusyong panrelihiyon, paano ngayon ito naaapektuhan yung mga mismong patakaran o doktrina na itinuturo nila sa atin? Diyan napapasok yung pangalawang panaginip niya. Yung panaginip tungkol sa sugal na Caracruz, di ba? Oo, yung pinamagatang The Gamble of the Hidden Rooster. Sa panaginip na ito, nakita ni Olalo ang sarili niya na naglalaro ng Caracruz. Meron siyang pusta. Pero nung siya na ang titira, nung maghahagis na siya ng barya, nakaramdam siya ng matinding hirap. Hirap saan? Hirap na hirap siyang dumukot ng pera sa kanang bulsa niya para itaya. At yung bigat nung pakiramdam na yon ang mismong nagpagising sa kanya mula sa panaginip. At alam mo, yung psikolohiya sa likod nung paghihirap na yun na ipinaliwanag niya doon sa Caracross12.mp4, napakalalim nun. Kasi yung hirap sa pagdukot ng pera sa bulsa, sumisimbolo yun sa friction o sa hirap ng paggastos ng sariling pinaghirapang pera. Oo, kasi dugo at pawis niya yun eh. Tama. At dahil pawis at pagod niya ang puhunan doon, idineklara niya ang isang bagay na talagang yayanig sa paniniwala ng marami. Sabi niya, ang sugal sa sarili nito ay hindi kasalanan. Diniskonekta niya ng buong-buo ang sugal mula sa konsepto ng moralidad. Para sa kanya, ang sugal ay katumbas lang ng anumang libangan. Parang naglaro ka lang ng basketball na may pustahan para mas masaya o gumastos ka para manood ng sine. Wait, so walang kasalanan doon? Wala, kasi ang batayan niya napakasimple. Basta sarili mong pera ang ginagamit mo, pinaghirapan mo ito at higit sa lahat, hindi ka nanakaw, nanloko o nanlamang ng kapwa para makuha ang perang pantaya mo, wala kang ginagawang kasalanan sa mata ng Diyos. Teka lang, kapag binasa mo yung buong transcript ng audio niya, mayroong napaka-cynical na patong ang argumentong ito. Kasi hindi lang siya nagbibigay ng depensa para sa sugal, direktang binato niya ng malaking akusasyon ang mga lider ng religiyon. Anong sinabi niya doon? Tinanong niya, kung hindi masama ang sugal, bakit itinuturo ng mga pari at pastor na ang pagsusugal at pagginom ay mga kasalanang magdadala sayo sa impyerno? Oo nga, no? At alam mo kung anong sagot ni Ulalo? Hindi ito para iligtas ang kaluluwa mo. Ginagawa nila ito para maprotektahan ang sarili nilang revenue stream o kita. Grabe, ipinaliwanag niya ba yung mekanismo niyan? Oo. Sabi niya kung ang isang miyembro ng simbahan ay isusugal ang buong sweldo niya sa labas at matalo, pagdating ng araw ng pagsimba, wala na siyang maihulog sa koleksyon. Wala na siyang ibibigay na ikapo o tithes. Ang tawag pa nga ni Ulalo doon sa collection basket ng simbahan ay landing net, di ba? Eksakto, landing net. Kaya para masigurado daw ng mga lider ng relihiyon na hindi mauubos ang pera ng miyembro sa labas, tinataka nila ang sugal bilang isang malaking kasalanan. Kasi kung hindi gagastusin ng tao ang pera sa sugal o inuman, siguradong may madudukot siya para ihulog sa landing net ng simbahan. Nakakagulat yung lohikang yan. Bale, sinasabi niya na minamanipula ng mga institutions yung mismong definisyon natin ng kasalanan, hindi ito nakabatay sa kung ano ang nakakasakit sa kapwa, kundi nakabatay sa kung ano ang pabor sa bulsa nila. Para matakot ka. Ipinapakita nito kung gaano ka-consistent yung framework ni Olalo pagdating sa moralidad Kasi para sa kanya, ang tunay na kasalanan ay laging nangangahulugan ng panlalamang o pananakit. Tama! Kaya yung pagnanakaw, laging kasalanan yun dahil may taong nawalan at nasaktan. Pero ang pagpusta ng sariling pinaghirapang pera sa isang laro ng tsansa dahil walang nilalamangan, hindi siya kasalanan. Pero wait, mahalagang linawin natin ito sa mga nakikinig. Hindi niya binibigyan ng free pass o laya ang lahat ng uri ng sugal. Meron siyang napakalinaw at napakatigas na linya kung kailan nagiging kasalanan ang isang gawain. At dyan napapasok yung isang kakatwang detalye sa panaginip niya na hindi pa natin nababanggit. Yung manok. Oo. Habang hirap na hirap siyang dumukot ng pera sa kanang bulsa niya para sa Caracruz, may hawak pala siyang isang panabong na manok sa likuran niya. At itinatago niya ito. Bakit niya itinatago? Diyan umiikot yung malaking realisasyon niya Nung nagising siya, tinanong niya yung sarili niya,
bakit ko itinatago yung manok kung naniniwala naman akong hindi kasalanan ng sugal? At anong sagot na nakuha niya? Na-realize niya na ang particular na sugal na gumagamit ng hayop tulad ng sabong ay isang napakalaking kasalanan. Dito niya iginuguhit ang makapal na linya ng moralidad niya. Ang kasalanan sa sabong ay hindi yung pagpupustahan ng pera. Ang kasalanan na yung kalupitan, yung cruelty. Nakakakilabot yung pagkakalarawan niya sa proseso ng sabong para talagang iparamdam sa atin yung bigat ng kasalanan. Sabi niya, kukuha ka raw ng inosenteng hayop na nilikha ng Diyos. Aalagaan mo, papakainin mo ng maayos, bibigyan ng mamahaling bitamina na parang sarili mong anak. Tapos, Pagdating ng araw, tatalian mo ng tari yung binti nito. Yung tari, isang napakatalim na labaha yun at pipilitin mong makipagpatayan sa kapwa niyang manok para lang may mapanood kayo at mapagpustahan. grabe yung analogya na ginamit ni Ulalo dyan, napakabigat. Sabi niya, isipin mo na lang na nag-uutos ka ng 2 tao, binigyan mo sila ng patalim at inutusan mo silang magsaksakan at magpatayan sa harap mo habang kayo ng mga kaibigan mo ay pumupusta kung sino ang mabubuhay. Walang pinagkakaiba yun sa sabong. 'Di ba? Nilalapastangan mo ang buhay para lang sa sariling kasiyahan at panalo. Yan ang tunay na definisyon ng kasalanan para sa kanya, direktang pananakit sa ibang nilalang ng Diyos. At para patunayan niya na kaya niyang iwalay yung pusta dun sa kalupitan, ibinahagi pa ni Olalo yung mga personal niyang kwento nung kabataan niya nung nagsusugal pa siya. Yung nanalo siya ng malaki. Oo, namusta siya sa mga sabungan nang hindi nag-aalaga o nagdadala ng sarili niyang manok. Ang lakas ng loob niyang magkwento tungkol sa swerte niya. Pumusta lang daw siya sa manok ng iba, yung mga Texas breed. Magkano ipinuhunan niya? Mula sa puhunan na 30 pesos, nanalo siya ng nanalo hanggang umabot sa 33,000 pesos doon sa Gold City Coliseum sa Cagayan de Oro. Grabe. Tapos, hindi lang yon. Sa isa pang pagkakataon sa Panda Kalentong naman sa Manila, nagsimula siya sa 180 pesos. Tumayo lang siya roon, pumusta mula alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at nag-uwi ng 36,000 pesos. Ang punto niya sa pagbabahagi ng mga kwentong iyon ay ito. Nanalo siya ng malaking halaga, pero malinis daw ang konsensya niya. Bakit? Dahil wala siyang inalaga ang manok para patayin, wala siyang tinalian ng tari, at ang puhunan niya ay sarili niyang pera, hindi galing sa pagnanakaw. Oo, sa paningin niya, ang simpleng pumupusta ay walang pananagutan sa kalupitan. Okay, teka lang. Dito ako talagang napahinto at gusto kong hamunin ng matindi yung lohika niya. Kasi nakikita ko yung punto niya tungkol sa direktang pananakit. Pero, hindi ba may malaking blind spot si Olalo rito pagdating sa konsepto ng supply and demand? Paanong blind spot? Kasi siya na mismo ang umamin sa audio na kung walang mamumusta, mamamatay ang industriya ng sabong. So kung alam niyang pera ng mga pumupusta ang bumubuhay sa kalupitan na ito, paano niya nasabing malinis ang konsensya niya? Oo nga, no? Diba, hindi ba't sa pagpusta mo ng pera, ikaw mismo ang nagpopondo sa kalupitang kinokondena mo? Isa kang malaking bahagi ng makinarya ang nauudyok sa mga tao na mag-alaga at maglagay ng tare. Napakagandang punto niyan. At dyan lumalabas yung pagiging individualistiko ng moralidad ni Olalo. Para maintindihan natin kung bakit payapa ang konsensya niya, kailangan nating silipin ang kanyang hierarchy of responsibility o antas ng pananagutan. Paano yun nag-work? Sa theological na framework ni Olalo, ang kasalanan ay laging nakatali sa direktang aksyon at intensyon. Yung taong naglalagay ng tare at nagtutulak sa manok para lumaban, siya yung may direktang intensyong masakit. Siya yung gumagawa ng literal na kalupitan. Tama. Ang pumupusta, sa kabilang banda, ay gumagamit lang ng personal na kalayaan na isugal ang kanyang pera sa isang kaganapang mangyayari at mangyayari pa rin naman, pumusta man siya o hindi. Okay. Kaya hinihiwalay niya yung tinatawag na economic complicity doon sa physical na aksyon ng pananakit. Eksakto. Kasi para sa atin na nakikita ang mas malaking sistema, alam nating connected yun. Pero sa napakastriktong panuntunan ni Olalo, kung hindi ikaw ang humawak ng patalim at hindi ikaw ang nadnakaw ng pera, hindi ikaw ang may bitbit ng kasalanan. Tumpak. Maaring sabihin ng iba na may butas ang lohikang ito, pero sa loob ng sarili niyang moral na universo, napaka-consistent niya .
Ang kasalanan ay yung mismong pagkitil o pananakit sa buhay, hindi yung pagtaya sa magiging resulta ng sitwasyon. Kaya paano natin ngayon bubuuin ang lahat ng ito? Mula dun sa panaginip tungkol sa pasaway na bata at ang obligasyong kumprontahin ng kapwa para iligtas sila, hanggang doon sa mabigat na akusasyon na ginagamit lang ng relihiyon ang salitang kasalanan para protektahan ang negosyo nila. At syempre, yung matapang na pahayag na hindi masama ang sugal, kundi ang kalupitan lang. Oo. Paano natin isusuma yun? Kung pagsasamahin natin ang lahat ng sinulat at sinabi ni Narciso Olalo, nakikita natin ang isang manifesto para sa isang napaka-personal at direktang uri ng moralidad. Para sa kanya, ang pagiging mabuting tao ay hindi nasusukat sa pagiging masunurin mo sa mga patakaran ng relihiyon. Kadalasan daw kasi, ang mga patakaran ng ito ay nababahiran lang ng pansariling interes ng mga nasa itaas. Oo, yung pera? Tama. Ang tunay na moralidad ay nakaugat sa simpleng batas ng kalikasan. Huwag kang manlalamang ng kapwa, irespeto mo ang buhay kaya bawal ang kalupitan, at higit sa lahat, magkaroon ka ng tapang na ituwid ang mali ng iba kahit masaktan pa sila, nang walang hinihinging bayad. Napakalalim ng implikasyon niya na, at para sa iyo na pinagninilayan ng usapang ito ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa sarili mong buhay? Hinihikayat ka ng malalimang talakayang ito na muling silipin ang sarili mong moral compass. Tama yan. Tanungin mong sarili mo, kapag may sinusunod kang patakaran, sa trabaho man yan, sa lipunan o sa pananampalataya, sumusunod ka ba dahil nakikita mo talaga kung paano nito pinoprotektahan ng ibang tao mula sa pananakit? O sumusunod ka lang ng bulag dahil idinikta ito ng isang institusyon na posibleng may pinoprotektahan sariling interes? At alam mo, hindi mo kailangan sumang-ayon sa lahat ng sinabi ni Olalo eh. Baka hindi mo matanggap yung pagtatanggol niya sa sabong o sa sugal. Pero ang pinakamahalagang maiuwi mo rito ay yung tapang na magtanong ng bakit. Bakit itinuturing na mali ang isang bagay, di ba? Oo, sino ba talaga ang nasasaktan? At sino ang nakikinabang kapag tinawag nating kasalanan ang gawaing yon? Bago nating tapusin ang usapang ito, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan na sana ay pag-isipan mo ng malalim mamaya. Sige, ano yun? Paano kung tuluyan nating burahin ang lahat ng patakaran ng lipunan, mga batas ng gobyerno, at mga doktrina ng religiyon? Ay, ibig kong sabihin, paano kung tanggalin natin lahat yon? At ang tanging batayan na lang natin para masabing masama ang isang gawain ay kung nagdulot ba ito ng tunay, pisikal o emosyonal na pananakit sa iba. Grabe, paano nga kung ganun? 'Di ba? Kung iyon na lang ang sukatan, magbabago ba ang mga itinuturing mong kasalanan ngayon? At mas nakakatakot na tanong, meron ka bang mga ginagawa araw-araw na inaakala mong tama dahil lang legal at tanggap ng lipunan, pero kung titingnan ng malapitan, tahasan pa lang nanlalamang at nananakit ng iba? Iyan ang uri ng tanong na hindi madaling sagutin. Pero kinakailangang harapin kung gusto nating maging tunay na mabuting tao. Isang napakabigat na hamon para sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa paghimay sa isip at pilosopiya ni Narciso Olalo sa malalimang talakayang ito. Sana ay nabigyan ka namin ng bagong pananaw at tapang tara questionin ang mga linyang naghihiwalay sa tama at mali. Hanggang sa muli!